May pinagawa na naman nga po ako kay Jowa dito sa aming munting tindahan para maging mas organized nga po ito. Gusto ko kasi yung nakikita ko nga po sa ibang munting tindahan na mayroon nga pong mga nakadikit doon sa kanilang mga istante. Feeling ko kasi ay nakakapuno at nakakaganda nga pong tingnan. At mabilis mo nga rin po makita yung mga binibili ng customer dahil nakaayos na nga po siya. Ito nga po yung ginrocery ko nung umaga at na-deliver na nga po ito sa akin. Kaya naman i-refill ko nga agad ito sa ref dahil wala na nga po akong mga mismo na soft drinks. Kahit mahal nga ang mismo ko Marites, abay marami talagang naghahanap nito. Ka-deliver lang din pala sa akin ng mga soft drinks kaya ayan medyo puno pa nga po itong aking ref. Masarap talagang tingnan pag yung ref nga natin ay puno ng paninda. Buti na lang talaga yung in-orderan ko nga ng soft drinks ko Marites, kahit kaunti lang yung order ko ay madalas talagang hinahatid sa bahay namin. Katapos ko nga pong mag-refill sa ref, ang next ko naman nga pong ginawa ay itong ayusin yung mga paninda. Nawasan ko nga po yung mga gawain ng mga anak ko dahil alam ko nga pong nakakapagod din talagang mag-aral. Kaya naman kaunti na nga lang din po yung ginagawa nila dito sa aming bahay. Bihira na nga lang po silang maghugas at saka magsaing. Pero pag Saturday, Sunday sila talaga ang gagawa ng kanilang mga gawain. Itong 3 box nga dito Kumarites ay pansit canton at noodles po talaga yung laman yan at saka asukal. Dalas kasing napagkakamalan nga po iyan ay lagayan ng bigas. Ilang taon ko na rin talaga itong ginagamit kaya alam kong sulit nga po yung bili ko nito. Kagandahan nga nito Kumarites, kahit pagpapatong-patungin mo yan ay pwede mo nga rin yung buksan. Hindi mo na nga kailangan tanggalin yung mga nakalagay sa ibabaw para mabuksan nga po itong box. Pa naman ito Kumarites at ang pasok nga po ng bunso ko ay 12:30. Hindi ko na nga rin po siya hinahatid at sinusundo dahil kaya niya na nga po iyon. Nasabihan ko nga lang po siya na wag nga pong sumasama at diretso nga po uwi dito sa bahay namin. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam Kumarites na nakapagbayad na nga tayo ng utang at hindi na nga natin kailangan munang mag-renew dahil nakikita mo nga kahit papaano nga po ay mayroong laman ang iyong tindahan. Alam niyo naman at aminado nga po ako na umuutang din talaga ako ng aking puhunan. Kaya naman yung isa nga po na inuutangan ko ay nagtaka kung bakit nga daw hindi na ako kumukuha or baka lumipat na ako. Ang sagot ko nga Kumarites ay masaya nga po ako at hindi ko na nga muna kailangang mag-renew dahil tingnan nyo naman kahit papaano nga po ay puno itong aking munting tindahan. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam na kahit papaano nga po ay hindi na muna natin kailangan umutang or hindi na nga natin kailangan mag-renew. Tipong nabawasan nga po yung utang mo pero kahit papaano ay makikita mo nga may laman yung tindahan mo. Mapapa-thank you Lord na lang talaga ako sa mga blessing nga po na pinagkakaloob niya sa amin. So ito pala yung pinagawa ko kay Jowa Kumarites at pinalagyan ko nga po ng kahoy yung bakal na lagayan namin para pwede nga pong dikitan iyan. Napanood ko nga rin po ito sa kapwang nagtitindahan Kumarites pero dinidikit niya nga lang po iyon at nahuhulog nga po yung paninda. Sabi ko nga nagkaroon nga po ako ng idea para dito sa aming lagayan. Nakita na nga po yung mga flavor ng juice dyan at alam mo nga kung ano na ngayong wala at mabilis pa nga pong makuha iyan. Kaya sabi ko nga kay Jowa ay lagyan niya na nga po lahat ng mga pwedeng lagyan ng ganyang kahoy. Pagkatapos ko nga magdikit ng mga juice doon, ayan at tinuloy ko na nga po yung aking pagdi-display. Hira lang talaga ako magdalawang piraso ng aking mga pinapamili pero itong Crostini chocolate nga po ay sobrang mabenta nga po sa aking tindahan. Kaya kahit kaunti nga lang po yung tubo ay masaya naman ako dahil kahit papaano napaka fast moving nga po nito. Kayo Kumarites, kamusta ang inyong munting tindahan? Nakakatuwa lang talaga na kahit papaano nga po ay nakakabawas nga kami ng utang at kahit papaano nga po ay hindi na nga namin kailangang mag-renew. Nagpe-pray ko nga rin talaga Kumarites na bigyan lang talaga ako ng isang pagkakataon na kumita para mabayaran nga po lahat ng utang. Lalo na nga po dito sa mundo ng pagbablog. Dahil syempre marami nga rin po talaga akong napapanood na dahil nga po sa pagbablog ay nabayaran nga po nila lahat ng utang nila. Nakapundar pa nga po sila ng kanilang mga properties. Ako naman nga po ay simple lang talaga yung aking pinagpe-pray ang makabayad nga po sa mga utang lahat. Hindi na nga kailangang mag-renew. Yung tipong wala ka nang iisipin na babayaran mo. Iba na lang talaga sa mga bills na kailangan mong bayaran buwan-buwan. Sinabi ko nga po kay Jowa Kumarites na hindi na nga kami nagre-renew doon sa isa naming inutangan at nakapagbawas na nga rin po ako doon sa inutangan namin sa umpukan. Para pagdating ng December ay buo nga po namin makukuha yung sahod sa umpukan. Kaya ito tiyaga lang talaga at kailangan lang talagang indahin yung mga pagod na nararamdaman natin. Kaya ang sabi ko kay Jowa, kaunti na lang at makakaraos na nga po kami. Alam nyo ba Kumarites na itong ginagamit ko nga po sa pagbablog na cellphone ay inutang ko pa ito sa Orange app. At hindi nga po ito mamahalin, ang habol ko lang ay malinaw na kamera. Marami nga rin pong nagtatanong at napagkakamalang gumagamit nga po ako ng iPhone. Ang aking cellphone nga Kumarites ay Infinix 04G nga lang po ito. Pero minsan hindi rin talaga maiwasan na malabo nga po yung aking kuha. Kaya hanggat maaari nga po ay talaga namang gusto kong maliwanag yung bahay para malinaw nga po yung kuha sa camera. Dalas ko talagang putulin itong sabon Kumarites dahil minsan nga po pag nagbabantay yung anak ko ay talaga namang napunit. Kaya minsan talaga ay wala kang tutubuin. Hindi naman gamitin sa bahay pero madalas nga po ay bumibili na nga ako ng aming mga panggamit sa CR. Sabon at mga downy ay nag-i-stack na nga po ako doon para hindi na nga po kuha ng kuha dito.
So ayan at nakatapos din naman ako kumarites sa pag-aayos ko nga po dito sa aming munting tindahan. Kaya nakakatuwa lang na puno nga po itong aming munting tindahan. Nadagdagan ko pa nga kay Jowa yung nakalagay dyan na kahoy para naman nga po madikitan ko pa iyan ng mga pwedeng idikit. Yung mga chichirya nga po namin ay puno pa nga rin po ito. At dahil wala nga po ako mapaglagyan ng aming mga cup noodles kaya sabi ko nga kay Jowa ay gawaan niya ako. Alam ko na nga rin po kung saan niya nga pwedeng lagyan. Alam ko nga po palagyan dyan ng patungan dahil hindi naman nga po sumasagad yung mga gamis doon sa taas. At sayang nga rin po yung space dyan. Kaya naman pagka uwi nga ni Jowa galing trabaho, ginawa niya na nga po ito. Tatanggal ko na nga po yung mga nakalagay dyan na gamis at candy para nga po makagawa na siya. Syempre at panibagong ligpitin at kalat na naman nga po ito. Pero okay lang na kumalat dahil kaya ko namang ligpitin iyan kumarites. Ang hindi ko lang kaya ay yung ipapagawa ko nga kay Jowa. Yung tinanggal nga po namin na panel doon sa pinaglagyan ng amplifier ay pwede pa nga po yung gamitin. Buti na lang talaga at tinabi ko nga muna. Kasi yung ipapagamit ko kay Jowa para magkaroon nga po ng patungan yung aming mga cup noodles. Para hindi na nga po natutumba at kung saan-saan lang nakalagay. At dahil wala nga pong cutter kaya nag-improvise lang siya ng kanyang ginamit. Pero matigas pa nga po iyan baliin kaya naman pinapaapakan na nga po niya sa akin para mabilis nga pong matanggal. Syempre ito nga po yung silbi pag mabigat ka. Gawin kang pabigat sa kanyang mga ginagawa, char. Ayan at sinisimulan niya na nga po yung aking inuutos. Kailangan niya nga rin po agad ito matapos dahil may papasukan pa nga po siyang trabaho na panggabi. Buti na lang talaga at kailangan niya nga lang po ito i-screw dito. Sabi ko nga sa kanya ay tapusin niya na nga rin po ng paglalagay ng kahoy doon sa aming mga patungan. Para maayos ko na nga rin po yung aming munting tindahan pagkabalik niya. Alas 10 pa nga po ang uwi niya ng gabi kumarites kaya anong oras na nga rin talaga kami nakakatulog. Kaya hindi rin talaga basta-basta yung pangarap natin na makabayad tayo sa ating mga pinag-uutangan dahil kailangan mo rin talaga magsakripisyo ng puyat at pagod. Tapos niya nga pong gawin ko marites ayan at ginawa niya na nga po ng sample kung ano nga po yung magiging itsura. Pinalagyan ko na nga rin po ng kahoy iyan, ayan at ginamitan niya na nga po iyan ng screw para matibay talaga at hindi nga po matanggal. O diba at hindi na nga po masasayang yung space dito dahil pati nga po yung side ng aming lagayan na bakal ay pwede na nga pong paglagyan iyan. Kaya kung ganito din talaga yung inyong lagayan ay pwede nyo nga gayahin ito kumarites. Unahin ko nga lang po ayusin itong sa harap ng tindahan bago ko nga po dikitan iyon ng mga paninda. Nasan ko na nga po yung tiles at saka yung mga gilid-gilid dahil mayroon na nga rin pong alikabok. Tinanggal ko na nga rin muna yung mga nilagay ni Jowa doon para nga po iharap ko yung mga pangalan doon sa harap at maging maayos nga po tingnan. Gusto mo pang magdagdag ng mga paninda pero kulang ka nga sa puhunan at kulang nga rin ng space yung iyong tindahan. Kaya naman talaga may limit din talaga itong aking pamimili dahil wala naman din nga po kaming paglalagyan. Hindi man laging puno itong aking munting tindahan pero ang mahalaga ay hindi nga po ako tumitigil. So ayan at inuumpisahan ko na nga pong magdikit dyan ng mga paninda. Ito na nga po yung mga nilagay ko dito dahil madalas nga po ay hindi ito tumatayo. Pag may kinukuha ka nga po mabilis ngang kumalat. Tsaka para mabilis nga rin pong makita yung ating mga hinahanap. Maganda rin naman talaga tingnan pag yung tindahan nga po natin ay laging malinis at nakaayos. Kaya siguro nung bata nga ako kumarites ang hilig ko nga pong gumawa ng tinda-tindahan. Ako nga yung cashier nila kaya naman ito at nagtitindahan nga po ako paglaki. Mga binabayad lang sa akin dati ay mga dahon o di kaya balat ng candy.
Didikit ko na nga rin po itong Norco Marites dahil madalas talaga naman pag isang piraso na lang ay kung saan saan na lang napupunta. Pag ganito nga yung gagawin ko ay mabilis nga rin pong makita. Tapos mabilis mo nga rin makikita kung ano nga po yung paubos na or wala ng stock. Yun na lang talaga at game nga si Jowa sa lahat ng plano ko dito sa aming bahay. Ginagawa niya nga po kung ano nga po yung sinasabi kong gawin niya. Buti na lang din talaga at maganda rin naman yung mga kinakalabasan nga po ng mga iniisip kong gawin. Pero syempre bago nga namin gawin iyon kumarites abay matagal na pag-iisip pa at plano. O diba at punong-puno na nga po ito tingnan at mas organized na nga po ito. Hindi mo kasi basta madidikitan iyan kumarites dahil bakal nga po iyan or stainless. Kaya ayan nilagyan na nga po ng kahoy para pwede na nga pong dikitan iyan. At ito naman nga po yung itsura na pinalagay ko nga pong lagayan ng mga cup noodles. Hindi na nga rin po ito basta-basta kakalat at matutumba. Ito nga po yung itsura ng bahay namin pagkagabi. Kailangan lang talaga ng ilaw sa labas para maliwanag nga po dito. At kita nga po yung ating mga paninda. Nag-iisip nga po ako ng paraan kung paano nga po gawin itong mga biskwit na hindi nga po tumumba pagkaunti na lang yung laman. Wala kasi akong lagayan nung kagaya ng mga salamin na pwede nga pong paglagyan ng biskwit. Maganda nga po yun dahil mas organized talaga yung mga biskwit mo. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.